Hi guys! Welcome back sa aking channel. So today ay ang isi-share ko sa inyo na video ay kung paano ako maglagay ng contact lens. At ano yung mga tips na dapat at di dapat gawin kung ikaw ay first time mo na magwe-wear ng contact lens or kung binabalak mo na mag-contact lens. So, let's start! So guys, i-share ko lang sa inyo kung paano ako nagsimula ng mag-contact lens. Nag-start ako ng mag-contact lens ay college. So ako talaga ay malabo na ang mata ko. Simula nung high school ay nagsasalamin na ako. Siguro mga second year or third year ng aking high school ay nagsasalamin na ako kasi nakita ko na syempre minsan sa school, di ba, alphabetically yung surname natin doon sa upuan. So medyo MM kasi ang aking surname. So minsan nasa gitna ako or medyo bandang dulo na hindi ko na ma-read kung ano yung nasa blackboard. So, nag-decide na ako na magpasalamin that time. And then, nung nasa college ako, guys, ay meron akong ka-roommate na nagbo-boarding house kasi ako nung college. Kasi sa Maynila nga ako nag-aaral nung college. So, siya, guys, ang grado ng kanyang mata ay -5. So, yun yung grade ng ano niya. Kaya pag naano ko siya, bakit gano'n? Pag pumapasok siya sa school, wala siyang salamin. Pero kapag nasa bahay siya, nagsasalamin siya. Tapos nakikita ko siya kung paano siya maglagay. Minsan naiiyak-iyak pa siya noon. So, yun. Tinanong ko siya kung ano yung nilalagay niya sa mata. Curious ako. So, doon ko nga nalaman yung about sa contact lens. So, guys, yung contact lens ay pwede rin siya na ginagamit ng iba pang fashion. Kasi, di ba, may mga kulay-kulay siya. Ngayon nga, mas may mga design na siya. So, sa aming mga malalabong mata, guys, napaka-helpful ng contact lens. Kasi, minsan, ayaw mo na magsalamin. Ayaw na namin magsalamin. Yun yung alternative na ginagamit namin, yung contact lens. So, yun nga, inintroduce niya sa akin yung contact lens nung college days. So, that was, I think, 1999. Oh my God, 1999. Ang tagal ko na pala gumagamit ng contact lens. Anyway, so, yun yung start na nag-contact lens ako. And then, tuloy-tuloy na siya. So, hanggang ngayon, nagko-contact lens ako. Minsan, ini-stop ko siya. Minsan, kino-continue ko siya. Depende, guys. Kung may pera, kasi aminin na natin, mahal ang contact lens, guys. Lalong-lalo na yung katulad namin na yung contact lens namin ay graded. Ibig sabihin ay yung customized. Kasi yung contact lens namin ay special siya. So, merong mga contact lens na talagang minus lang, kung ano lang yung grado mo. Pero, ako kasi, in my case, guys, meron akong astigmatism. So, kailangan ko talaga na ipagawa yung aking contact lens. Kasi kung bibili lang ako nung normal na contact lens na merong grado, hindi siya clear masyado. So, kunyari, ang ano ng aking mata is -5, tapos may astigmatism pa ako na -1.5. So, makakabili ako ng contact lens na merong -5, pero wala siyang astigmatism. Pero, pag sinuot ko siya, malinaw siya na hindi siya super clear na kapag yung kinostomize mo talaga kung ano yung grado ng inyong salamin. So guys, merong mga iba't ibang type ng contact lens. So sasabihin yan sa inyo ng inyong doon sa may optical shop. Itatanong sa inyo kung ano ba ang gusto nyo. Meron tayong tinatawag dito na daily wear tsaka yung extended wear. Yung daily wear, guys, yun yung mga pagkalagay, tapos isang araw lang siya, syempre daily, tapos itatapon nyo na siya. So, merong ganun yung kapag, kunyari, meron time kasi na gusto nyo na mag-contact lens. So, yung daily, pang isang araw lang, kasi tatapon nyo na. So, hindi nyo na kailangan ng solution, hindi nyo na kailangan hugasan. So, direct ay tatapon nyo siya sa basurahan. So, meron din naman yung tinatawag na monthly or yearly, yung mga extended wear contact lens. So, yung extended wear contact lens, guys, monthly, yearly, yun yung aking ginagamit. Tips dito, pag ikaw ay nagko-contact lens, guys, wag na wag nyong tutulugan unless na yung contact lens nyo ay extended wear. So, nakabili ako dati ng contact lens na extended wear. Natulugan ko siya
which is ilang oras lang naman. So, okay lang. Ang ano na, wala akong naramdaman na irritation sa aking mata. Kahit na sinabi pa sa akin nung sa optical shop na pwede yan hanggang kinabukasan or continuous mo siya na ano na tutulugan. Pero guys, kasi 'di ba, ang iniisip kasi natin pag contact lens, wag natin tulugan. So kahit na yung contact lens mo ay pwedeng itulog mo, syempre ako nag-iingat pa rin ako. Hindi ko siya talaga ipinantutulog. Talagang tinatanggal ko talaga siya kapag tapos ko na siya na gamitin. So yung daily guys, hindi niyo siya pwedeng itulog tapos gamitin nyo pa siya ulit kinabukasan. So, no. Wag na wag nyong gagamitin yon at wag na wag nyong tutulugan yung contact lens nyo. Kasi, ang posible na mangyari dyan, guys, kapag tinulugan nyo yung contact lens nyo, ang mangyayari kasi dyan, di ba, minsan hindi, yung mata natin hindi siya nagbibigay ng moist. So, magda-dry out siya sa mata nyo. So, pag nag-dry out siya sa mata nyo, mai-irritate siya. Yun na yung mamumula-mula mata mo. Tapos, yung pag doon, yung parang naluluha-luha ka. Yun. So, kailangan talaga, wag na wag nyong tutulugan unless na hindi yun pinrescribe sa inyo ng inyong ophthalmologist. Yun ba yung tawag yun? Optometrist. Basta yun. And next, guys, bago kayo maglagay ng contact lens, ay kailangan ay hugasan nyo ang inyong mga kamay. So, yun talaga ang pinaka dapat yung gawin bago nyo ilagay ang contact lens nyo. Hugasan nyo yung inyong mga kamay. At syempre, bago nyo siya tanggalin, huhugasan nyo rin yung kamay. Pag nilagay nyo, hugasan ng kamay. Kapag tinanggal nyo, huhugasan nyo yung inyong kamay bago nyo tanggalin. Kasi guys, yung kamay kasi natin, di mo alam, di ba? May mga nahawakan ka na madudumi or ano. Tapos pag tinanggal mo rin siya agad dyan, at magkukos yun ng parang, magkukos yun ng irritation sa mata nyo. So, dapat talaga hugasan yung kamay nyo. Meron ako nakitang video, guys, dito sa YouTube. Yung ginamit niya ay naglagay siya ng alcohol sa kamay bago ilagay sa mata. Oh my God! Nung nakita ko siya, guys, parang ako yung naluha. Kasi alam naman natin, di ba, yung alcohol ay parang sting siya kasi, di ba? Kapag nga lang parang napatalsik siya sa mata mo, ano na siya, yung parang mahapdi na siya. So, what more pa kung inilagay mo yung contact lens dito sa may kamay mo, tapos inilagay mo sa mata mo, talagang magkukos siya ng pagluha. So, nakita ko siya, sabi nga niya, disinfect your hands, tapos sabi niya, it's a mask. So, talagang, parang nagulat talaga ako nung ginawa niya yun, kasi parang ako yung, feeling ko ako yung na-sting. Wag na wag yung alcohol. Alam ko na ang alcohol ay disinfectant, pero guys, sa contact lens talaga, sa lahat ng mga nakita ko, first time ko talaga na nakita yung taong yun na nag-alcohol. So, nawindangan lola nyo. Talagang ang pinakaano dyan ay maghugas ng kamay. Ang aking next tip ay, guys, pag maglalagay kayo ng contact lens, dapat tapos nyo na yung inyong makeup. O kasi, minsan kasi, guys, maglalagay tayo eyeshadow, 'di ba? Tapos nandun na yung contact lens. So parang yung kahit na sabihin nyo na yung mga eyeshadows ay may mga maliliit yan na particles, 'di ba? Hindi mo alam, papasok pala siya sa mga mata nyo. So magkukos yun ng irritation. So dapat bago kayo maglagay ng contact lens, dapat nakapag-makeup na kayo. Huli na yung contact lens. Tapos pag naman magtatanggal kayo ng makeup, uunahin nyo naman yung contact lens. So, ganun guys ha, kailangan bago nyo ilagay yung contact lens nyo, mag-makeup na kayo. And then, kapag tatanggalin nyo yung contact lens, pag tatanggalin nyo na yung makeup nyo, dapat uunahin nyo muna yung contact lens. So, ganun siya guys. Kasi diba kapag tinanggal mo naman yung makeup mo, tapos nasa mata mo pa rin yung contact lens, syempre yung liquid nun, di ba? Minsan nga pag wala tayong contact lens, tapos kapag nagtanggal tayo ng mga yung makeup remover, syempre maano nga siya, di ba? Minsan nag-i-sting pa nga yan sa mata mo. So what more pa kung meron kang contact lens. So yun yung maglilid ng irritation ng inyong mga mata. Ang next tip
ay huwag kayong magpapahaba ng kuko as much as possible, guys. Ako talaga pag nagko-contact lens ako, hindi ako nagpapahaba ng kuko. Kasi nga, guys, dito ko kasi nilalagay yung, yan. Dito ko kasi nilalagay yung aking contact lens kapag nilalagay ko. So, talagang kapag mahaba talaga to, ginugupit ko siya talaga kasi natatakot nga ako na may scratch ko yung contact lens. At natatakot ako na baka may scratch yung mata ko. Kaya talagang hindi ako nagpapahaba ng kuko na habang nagwe-wear ako ng contact lens. Hanga ako dun sa mga nagwe-wear ng contact lens na mahaba ang kuko kasi napakagaling nila. Kumbaga para sa akin, ang galing-galing nila kasi ang haba ng kuko nila tapos nakakapag-wear sila ng contact lens, diba? Kasi nga, diba guys, ang hirap kasi pag kukunin mo kasi yung contact lens, ito kasi ang gagamitin mo, itong dalawang kamay na to. Para sa akin, ito yung ginagamit ko. Ang hirap niya kung mahaba ang kuko mo, kasi na-try ko na yan dati. Ano siya, ang hirap-hirap niya na kunin yung mahaba kuko ko. So, ginawa ko, and naman din nun ay ginipitan ko ng kuko ko. So, much better na maikli yung kuko nyo kapag nag-wear kayo ng contact lens. So, not necessarily, pero tingin ko yun yung pinaka mas madali para mailagay nyo yung contact lens nyo at matanggal nyo sa inyong mga mata. Next, guys, ay use eye drops or yung mga pang-rewetting eye drops. So, hindi ka basta-basta pwedeng maglagay ng mga eye drops sa mata mo unless ay pinrescribe sa'yo ng doktor mo. Meron kang mabibili sa mga pharmacy na nakalagay doon ay for soft contact lenses sa eye drops, for hard contact lens sa eye drops. So, dapat alam mo kung anong type ng contact lens mo kasi meron tayong tinatag na soft and hard. So, ako palagi ako soft. Kaya, ang lagi ko binibili na pang eye drops sa aking mata ay pang soft contact lens. So, kaya kami gumagamit ng mga eye drops kasi minsan, guys, mahirap mag-wet ng eyes mo. Hindi siya moist. Mararamdaman mo naman yun kung dry yung mata mo. So, bumibili ako ng mga eye drops pang ano lang siya, pang solution para mag-rewetting yung aking eyes. So, yun ay safe yun, guys. Pero, wag na wag kayong bibili ng mga normal na pang-drop sa mata. Kasi, unless na hindi yun ay piniprescribe sa inyo ng doktor. Dahil magkukos yun ng irritation at baka masira ang inyong mga mata. So, dapat talaga, bago kayo umalis sa isang optical shop at bumili kayo ng contact lens, magtanong talaga kayo ng mga dapat at di dapat gawin dun sa pagbibilhan nyo. Kasi, kung basta lang kayo bibili, guys, baka kayo mag-suffer in future kapag hindi nyo alam yung mga do's and don'ts na nagwe-wear ng contact lens. So, huwag kayo mahiyang magtanong kayo sa pinagbilhan nyo. Tapos, kung di naman nila kayo turuan, i-push nyo yung sarili nyo na turuan kayo, guys. Kasi, lalo-lalo na kung mga first timer, mahirap talaga na maglagay ng contact lens. Next tip, guys, pag na-irritate yung inyong mga mata, agad-agad nyo nang tanggalin. Kasi, minsan, nagkakos ng irritation yan, guys, dahil hindi naman lahat tayo ay pwede mag-wear ng contact lens. Yung iba talaga, kahit na first timer, okay lang sa kanila yung mga mata nila, hindi sila naluluha or something like that. Hindi namumula yung mga mata nila. Pero meron din ng mga first timer na kapag inilagay nila talaga namang walang tigil yung kanilang pagluha, tsaka yung pamumula ng mata. So, by the way, guys, nangyari na sa akin yan, yung na-irritate yung aking mata dati. Talagang yun yung isa sa mga lesson learned ko nung ako ay nagwe-wear ng contact lens. Hindi ko siya agad tinanggal nung na-irritate na. Kasi iniisip ko naman na, okay lang yan kasi matagal na naman ako nagko-contact lens. Oh my God! Hindi siya talaga tumigil ng mga ilang oras. Nag-ano talaga siya, namulang mata ko tapos nagluha. So, decided na tanggalin na yung aking contact lens. So, that time kasi, guys, hindi ko siguro napansin na kailangan ko na palang i-dispose yung aking contact lens. So, kaya nag-irritate siya sa aking mata. 2 araw akong hindi nakapasok sa trabaho dahil namula yung mata ko, tapos
Tapos akala ko talaga takot na takot ako dahil namaga siya talaga. Yung lumiit talaga yung mata ko, tapos yung dito talaga namaga siya. So takot na takot ako. Akala ko hindi ako magiging okay. So syempre, nagtatrabaho naman tayo sa pharmacy. So nagtanong ako sa mga pharmacist namin kung anong mga dapat gawin. Naka-help talaga sa akin nung time na yon ay mga antibiotic eye drops, tsaka mga cortisone eye drops. So yun talaga ang nakapagsalba ng mata ko that time. So, talagang lesson learned siya talaga, guys. Nakapang na-irritate talaga yung mata ko talaga noon. Konting irritation lang tinatanggal ko na agad. Kasi nga, natakot ako noong time na yon dahil nga yung pamumula at pagluluha ng mata ko, inabot talaga siya ng 1 day hanggang sa na-relax yung aking mata. So, pinaka tips ko talaga sa inyo, pag hindi nyo na talaga kaya yung mag-wear ng contact lens, kahit na ilang minuto pa yan, kahit 1 minute pa lang yan o kaya mga 5 minutes, tanggalin nyo na siya, guys, kasi mahirap na baka matulad kayo sa akin na namula yung mata tapos walang tigil na pagluha, tapos namaga pa siya. So yun, guys, wag na wag nyo lilinisin yung contact lens nyo na water lang, kasi meron talaga mga solution para sa contact lens. So kapag water kasi, guys, parang naano ko na rin yan dati, guys, kasi nung naghuhugas ako ng kamay ko, syempre basa yung kamay ko, syempre yung tubig humalo doon sa contact lens. Nung inilagay ko siya, parang na-irritate yung mata ko, parang medyo sting siya. So as much as possible, wag na wag nyong huhugasan yung contact lens nyo ng tubig lang. So merong mga solution na mabibili sa mga pharmacies, sa mga optical shops na pang soft contact lens. Meron din namang mga pang hard contact lens. So yun lang ang dapat nyo na gagamitin, yung nabibili nyo na solution sa inyong mga pharmacy. Guys, medyo mahaba na itong ating video. Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga laman dito sa bag na to na pinagawaan ko ng contact lens. So ito yung Nur Al Baraka Opticals. Dito yun sa may Al-Ain. So hindi po siya sponsored video, guys. Yung mga gaya ng sinabi ko, yung mga extended wear contact lens, yung mga customized contact lens, ay medyo pricey siya compare dun sa normal na contact lens na graded lang. Kasi yung sa amin kasi, guys, minsan magkaiba ang grado niyan. So ang price niyan ay isa dito, tapos ang price din ito isa. So dalawang paggawa ang kailangan mong ipagawa. So papakita ko sa inyo kung ano yung laman. So guys, ito yung binigay sa akin dun sa may optical shop. So meron tayong dalawang solution. Itong solution na to, guys, ay first time ko lang din nagagamitin, pero ito ay multi-purpose solution for all soft contact lens. Cleans, disinfects, stores, wash, lubricant, and rinse. So dalawa yung binigay sa akin. Tapos nagbigay din sila ng contact lens casing. And then ito yung sample daw, which is monthly naman din siya, guys. I-try ko lang daw kung di daw ako komportable. Pwede ko rin daw na ibalik. So ayan siya, guys. And then ito yung box. Ito yung Biofinity Toric Cooper Vision Aquaform Technology Contact Lens. So ayan siya, guys. Tapos nakalagay dyan yung aking, ayan, nakalagay dyan yung aking grado ng aking mata. So ayan siya. Dalawa yan. Dalang laman yan ay tig-tatlo. So buksan natin para pakita ko lang sa inyo na ang laman nito ay tig-tatlo. Ayan, 6 pieces ang laman sa loob, 3 pairs, so 3 months ito. Ayan, ayan siya. So ganoon din yung kabila, tatlo din siya, 3 pairs din siya. Ayan. So let's start, guys. Pakita ko na sa inyo kung paano ang paglalagay ng contact lens. Guys, ipapakita ko sa inyo yung grade ng aking mata simula nung 2016, and then meron ako ditong 2018, tsaka ngayon nga ay 2020. So every dapat talaga palagi ka nagpapatingin ng
mata mo, yung grado ng mata mo, kasi talaga minsan nagbabago siya. So ako, every 2 years, nagpapatingin ako ng grado ng aking mata. So kung makikita nyo, dito sa side na to, hindi ko alam kung saan ko siya ilalabas. In 2016, ang aking right is minus 675. So, ito yon. Ito yung aking right, 675. Tapos yung left ko naman ay 6. Yun yung 2016. Tapos may astigmatism ako dito sa right ng 1.25. And then, sa left is 1.5. Then, noong 2018, guys, yung right side ko ay tumaas ng 0.25. So, yung right side ko naging minus 7. Tapos, yung astigmatism ko, guys, ay same pa rin, which is minus 1.25. And then, yung left side ko naman, guys, ay walang nagbago. Thanks to God. Ano siya, ganun pa rin siya, minus 6. And yung astigmatism ko ay minus 1.5. So, ito yung bago, 2020. Ngayong 2020, yung aking right side ay 7 pa rin. Pero tumaas yung kanyang astigmatism, which is minus 1.5. Dahil nung 2 years ago ay minus 1.25. So ngayon ay minus 1.5 yung aking astigmatism. And then yung left side ko after 2 years, tumaas ang aking grado, which is minus 6.5. Tapos yung aking astigmatism ay tumaas ulit siya ng 0.25. So ngayon ay negative 1.75. So kung makikita nyo, guys, depende sa years ng pagtaas ng yung salamin, pero talagang tumataas siya yearly, tumataas talaga yung grado ng salamin mo. Akala ko nga dati, kapag sabi nila pag nagsalamin ka, kumain ka ng mga vitamins na healthy yung mata mo, kaya babalik yung grado mo. Ganun yung paniniwala ko dati. Hindi pala yun, guys. So, talagang ganyan na siya talaga. Either magli-LASIK, undergo LASIK treatment ka na lang para bumalik ulit yung grade mo in 2020 vision. So, bago natin ilagay ang contact lens natin, guys, ay hugasan muna natin ang ating mga kamay. By the way, guys, ito palang mga itong contact lens na to, guys. 'Di ba, ang aking grado ngayon ay yung aking right side is minus 7, tapos negative 1.5 ang aking astigmatism sa right side. So, kapag meron kang customized na contact lens, guys, ayan, makikita nyo dyan, hindi siya, 'di ba, same. Yan ay right side, guys. So, hindi nyo makikita na same siya nung minus 7. Dito kung makikita nyo ay minus 6.5 siya. Then, yung kanyang astigmatism is 1.25. Hindi nila gagawin na kaparehas ng kaparehas ng grado ng mata mo. So, syempre, ito kasi ay mas malapit sa mata nyo talaga. So, babawasan nila yan. Dahil kapag nilagay nila yan na kaparehas ng grado ng salamin nyo, guys, maduduling ka na nun kasi sobrang lapit na yun, 'di ba? Dahil ilalagay mo na sa mata nyo. So, binabawasan nila yan dahil para maging maayos, mas maayos ang inyong pagtingin. Hindi kayo maduling dahil sobrang kung gagayahin nila yung prescription mo. So, let's start. Handa na ba kayo? So, let's start. Open na natin itong ating contact lens. So, guys, uunahin ko na buksan itong aking left side. So, ito siya. Nilagyan nung nilagyan nung taga dun sa optical shop. Yung sabi ko kasi lagyan niya kung left or right. Pero alam ko naman kung alin yung aking left at right na contact lens kasi nakikita naman yun dun sa prescription ko. So, bubuksan na natin. Pag binuksan nyo to, guys, ganito. Ayan. Sa loob na dun yung contact lens. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan. Naghugas na rin ako ng kamay. First time ko gagamitin tong ganitong brand ng contact lens. So, ayan. Napakanipis lang niya. Ayan, guys. So, kung nakikita nyo, ayan ang contact lens. Ayan siya.
Ganyan lang siya kanipis, soft contact lens, yan yung merong grado. So, kapag tama ang contact lens, ayan guys, ganyan ang kanyang shape. So, babaliktarin ko siya para makita nyo kung anong pagkakaiba ng baliktad at hindi. Ito yung, ito yung tama. So, babaliktarin natin siya. Ayan yung baliktad, guys. So, nakita nyo yung difference. Ilalagay ko rin yung isa. So, ito guys, parang ano siya, hindi siya yung para talagang cone-cone shape. Ang naging itsura ng baliktad na contact lens, ayan guys, ay maano siya, yung parang nakaganon siya. Hindi yung ganon, yung U. So, balik na natin. Ayan. Ito yung left side. So, ako guys, bago ko siya ilagay sa mata ko, talagang inililinis ko muna siya ng solution. So, ito guys, binili ko to sa Pilipinas na nagbakasyon ako. So, talagang kinikip ko siya. Ito naman guys, yung mga sterile, yung mga yung mga panlinis naman ng contact lens. Basta, hindi nadudumihan yung pinaka-top. Basta, ikikip nyo lang siya na sarado until dun sa expiry ay magagamit nyo pa naman siya. Ito naman, binili ko to sa Pilipinas guys. Binili ko to sa sa Mercury Drug dun sa atin. Mas mura ang Reno sa Pilipinas kaysa dito sa UAE. Mahal to. Ganyan guys. Ganito ako maglagay ng ayan, ganyan siya. Then gagawin ko ay itataas ko tong sa may taas ng mata ko, talukap, then ganyan. Tapos, straight lang guys, ilalagay ko siya. So, ayan, nakalagay na yung ating kaliwa. Maliwanag na ang aking ditong kabilang side ko, tong kaliwa ay maliwanag na. So, ilalagay naman contact lens. So, ang gagawin naman natin guys, ipapakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng contact lens. So, bago kayo magtanggal ng contact lens, same, hugasan niyo yung kamay nyo. Then, tsaka kayo mag-remove ng makeup, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina. So, yung paglalagay ng contact lens guys, wala niyan na yung kung ano yung tama at kung ano yung hindi tama. Kasi, iba-iba kasi kung saan ka komportable kung paano mo siya ilagay. So, yung iba kasi guys, gumagamit sila nung parang yung may stick, tapos inilalagay dun sa mata. So, ako ayoko ng ganon. Mas komportable ako kapag ito yung ginagamit ko na panglagay dun sa aking contact lens. So, sa pagtanggal ng contact lens guys, sa una, matatakot kayo kasi akala nyo na-stuck siya or what. So, kailangan lang talaga dry yung ang inyong hands, tapos ito yung tatanggalin nyo. So, pag kukunin nyo yung contact lens guys, ito yung pantanggal ng inyong itong dalawang to, yan yung magtatanggal ng inyong contact lens. So, may iba't iba rin na paraan dito sa YouTube kung paano ang pagtanggal ng contact lens. So, marami dyan, mag-search lang kayo. Pero ako kasi guys, ganito ako magtanggal ng aking contact lens. So, ginaganyan ko lang siya, then kukunin ko lang. So, let's start. At ito guys, it will take time bago nyo siya matutunan. So, basta kapag pupunta lang kayo sa inyong optical shop, pagpaturo kayo kung paano siya tanggalin. Hanggat hindi nyo siya nakukuha, huwag kayong alis sa optical shop. Kasi, ano siya, nakakatag doon. Parang ma-overwhelm kasi kayo kapag nakabili kayo ng contact lens. So, baka bigla umalis kayo, tapos hindi kayo maturuan kung paano ang pagkabit at pagtanggal. So, ngayon, tuturo ko sa inyo, papakita ko pala sa inyo kung paano ako nagtatanggal
paglalagay at pagtatanggal ng contact lens at yung konting aking tips kung ikaw ay gusto mo na magkaroon ng contact lens or kung gusto mo mag-wear ng contact lens. So, yun lang guys for today's video at maraming salamat sa panonood sa aking channel at don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, ulitin ulit guys. Maraming salamat. Bye-bye!